So, saan nga po ba nagsimula o paano nga ba nagsimula na i-celebrate yung Father's Day? Sino pong nakakalam? So, ayon po sa aking research, may isang babae na pinalaki po ng kanyang single father at Civil War veteran. Yung tatay niya po is Civil War veteran, tapos single father kasi maaga pong namatay yung kanya pong nanay. So, ang pangalan po nung anak na ito ay si Sonora Smart Dad. At ang kanya po namang tatay ay si William Jackson Smart. So to make a long story short, taong 1909, tapos taong 1909, di ba? Tapos 2024 na ngayon. So mahaba-haba po itong kwento, okay lang? Kaya pa? So mga alas 6 po, tapos na tayo. Okay, taong 1909, umattend po si Sonora sa isang church service sa kanila pong simbahan. Kaya na ang pinag-uusapan po noon, ang topic po noon is Mother's Day. Tapos napag-isip-isip niya, bakit merong Mother's Day tapos walang araw para sa mga tatay? Okay? Kaya noong 1910, nagpetisyon po siya doon sa Spokane Ministerial Alliance, doon po sa kanila, para kilalanin po yung katapangan at debosyon ng lahat po ng mga ama tuwing June 5. Yun po ay kaarawan po ng kanyang ama. At lumipas po yung maraming taon hanggang sa nakapasok po ito sa kanilang Congress, doon po pinirmahan, pati yung naging pangulo po nila, doon po nilagdaan at doon po nagsimula na i-celebrate yung Father's Day tuwing ikatlo ng linggo ng Hunyo. So yun po, meron po tayong natutunan. Amen? Okay, so punta na po tayo sa topic. Sabi ko nga po sa inyo kanina, pamilyar na po tayo halos dito sa atin pong pag-uusapan, pero medyo mahaba-haba pong basahin ito, but please bear with me sa pagbabasa po ng salita po ng ating Diyos. Luke chapter 15 verse 11 hanggang 32. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Verse 17, ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Ayun, wala po ako. Nasa inyong gutom. No? Verse 18, babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo, ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Verse 21, sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak ninyo, ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At sila ngay nagdiwang. Verse 25, nasa bukid noon ang anak na panganay, nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan na tinanong, bakit anong meron sa atin? So dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila, ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Verse 30, subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, anak,
lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa'yo. And last verse, nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. So pagpalain po nawa ng Panginoon ang pagkabasa po sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Base po doon sa atin pong binasa, madaming magandang karakter yung makikita po natin doon sa tatay. Amen po ba? Nandun po yung pagiging provider, giver, amen? Mapag-alala. Pero higit po sa lahat, nangingibabaw po doon ay yung pagmamahal niya sa kanya pong mga anak. Amen po ba? Yung pagmamahal ng isang tatay. Masarap po sana kung ganyan lahat ng tatay. Amen po ba? Parang napaka-perfect. Na kung pwedeng pumili ng tatay, sigurado po ako, ganyang klaseng tatay yung pipiliin po natin. Di ba? Provider, sobrang mapagmahal, napo-provide niya lahat, maunawain, nandyan lagi para sa'yo. Pero sa isang banda, ito po yung katotohanan. Bagamat may mabubuting tatay, pero sa isang banda, meron din pong mga anak na na-abuse ng sarili po ng tatay. Pinabayaan ng sariling tatay, dinadown ng sariling tatay sa mga salita o sa mga bagay na kanya pong ginagawa. But how I pray to God na mas makita po nating lahat sa kabila ng kahinaan po ng atin pong mga tatay, mas mapili pa din po natin sila na maparangalan. Amen po ba? And always remember na kung wala ka man tatay ngayon, kung wala na yung tatay mo ngayon, o hindi man naging mabuti yung tatay mo ngayon, meron pong isang Diyos na laging nandyan at naging mabuti sa'yo at isang Ama na pwede mong takbuhan sa lahat po ng panahon, sa lahat po ng sitwasyon ng iyo pong buhay. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. So ang title po natin ngayon ay pinamagatan ko pong How Can I Honor Him? Paano nga ba natin sila mapaparangalan? By the way, yung word pong honor, sinerch ko po siya, isa po sa mga word na lumabas doon is value. So binibigyan po natin ng value yung tao. Kapag ino-honor po natin sila, meaning to say, binibigyan po natin sila ng halaga. At ano pa yung ibang meaning? Knowing our place. Ibig sabihin po, kung siya yung tatay mo, ikaw yung anak. Hindi pwedeng siya yung tatay mo tapos ikaw din yung tatay niya. Amen po ba? Wala naman po siguro ditong pinanganak ng nanay niya tapos kaedad niya yung nanay niya. Amen po ba? And we will never equal with our parents. Kung tatay mo siya, tatay mo siya. Kung nanay mo siya, nanay mo siya. Amen po? So knowing our place. Number 1, 3 puntos lang po ako, mabilis lang po ako, mga 5, tapos na po tayo. 5 a.m. Okay. So honor Him by being obedient. Honor Him by being obedient. Bakit po mahalaga na sumusunod tayo sa kanila o sinusunod po natin sila? Bakit po? Kasi higit sa sino man, higit sa kanino man, higit po sa mga kamag-anak natin, higit po sa mga kaibigan nyo, ay yung tatay po natin yung isa sa pinaka nakakakilala po sa atin. Bakit? Kasi maliit ka pa lang, baby ka pa lang, bata ka pa lang, hanggang sa lumaki ka, siya yung masigit na nakakakilala sa iyo sapagkat nasubaybayan niya yung paglaki mo. Amen? Kaya kung meron mang nakakaalam ng atin pong mga tinatagong ugali, yun po yung atin pong tatay. Amen po ba? So maybe yung pinagdadaan, alam niyo po ba, na kung minsan kahit nga po may anak ka na, kahit po may asawa ka na, kung buhay pa yung tatay mo, kung minsan nagbibigay pa rin po siya ng payo. Tama po ba? Iginaguide pa rin po niya tayo. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi maybe yung mga pinagdadaanan po natin ngayon ay pinagdaanan na po nila. Amen? Kaya po sila nagbibigay ng payo. Pero aminin man po natin o sa hindi, kung minsan may mga ganito pong klase ng anak na kapag kaya na po nilang tumayo sa sarili po nilang mga paa, kung minsan yung payo po ng mga magulang po natin o yung payo po ng atin pong tatay ay hindi na po natin pinapakinggan. As if na parang mas alam na alam po natin kung ano yung dapat gawin. Tingnan niyo po kung ano po yung nangyari dito. Luke chapter 15 verse 12 to 13. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ng mamanahin ko at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Verse 13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta saan? Sa malayong
Ano pong ginawa? Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. O yung lahat po ng kanyang minana. Medyo elaborate lang po natin to ng konti sapagkat bagamat ito po ay istorya or parable na binanggit po ng ating Panginoon, pero medyo elaborate lang po natin ng konti yung story. So bilang mabuting ama, posible po na bago po hatiin ng tatay yung mana nung magkapatid, naniniwala po ako na kung mabuti siyang ama ay kinausap po muna niya yung kanyang anak. Pinayuhan po muna niya yung kanyang anak sa mga bagay na pwedeng mangyari o sa mga bagay na pwede po niyang danasin kung ipipilit niya po yung kanyang gusto. Pero alam naman po natin yung sumunod na nangyari. Tama? Luke chapter 15 verse 14 to 16. Sabi doon sa verse na binasa po natin kanina, pinilit nung bunsong anak yung gusto niya. Nakunin yung mana, tapos anong nangyari? Nilustay niya lahat. Pagdating sa verse 14, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Verse 15, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Listen, may mga bagay po sana tayong hindi na naranasan kung sinunod lang po natin sila. Kung in-honor lang po natin sana sila. Kung pinakinggan lang po sana natin yung mga payo nila. Sapagkat wala naman po silang ipapayo na ikasasama po natin. Amen po ba? When we dishonor or disobey them, hindi po malabong maranasan po natin kung ano po yung naranasan ng alibughang anak. Why? Because honoring them by being obedient is God's command. Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Sa ibang salin po, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. Verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Pansinin niyo po, ano pong kasunod nung pagkatapos po nung ina? Tuldok na po, tama? So ito po ang unang utos na may kalakip na pangako, ikaw ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Bakit po kailangan silang igalang? Una, dahil utos daw po ito ng ating Diyos. Walang sinabing igalang mo sila kasi hindi ka nila pinabayaan. Wala pong sinabing igalang mo sila kasi pinagtapos ka nila. Wala pong sinabing igalang mo sila kasi ipinoprovide po nila lahat para sa'yo. Wala din pong sinabi dyan na igalang mo ang iyong ama't ina kasi naging mabuting ina at ama po sila sa'yo. Especially po ang ating pong mga tatay. Wala pong binanggit na gano'n. Amen po ba? Pero I'm not saying na okay lang po na pinapabayaan po nila tayo. Okay lang po na sinasaktan po nila tayo. Hindi po yun okay. Pero ang gusto ko pong makita po natin dito ay kung sino po yung nag-utos nito at ano po yung pwede nating tanggapin kung susundin po natin yung nasa utos po na yon. Amen? Kuya, akala mo ba ganun kadali na sundin sila o igalang sila? Kung sila mismo yung dahilan kung bakit ako nasasaktan? Kung bakit ang liit ng tingin ko sa sarili ko? Alam niyo po ba, yan yung reason kung bakit hindi po natin pwedeng sabihin na yung binabanggit dyan ay suggestion lang. Bakit? Kung suggestion lang po kasi, ang igalang po ang ating ama, kung suggestion lang po yun, halimbawa po sinaktan ka ng tatay mo, kung suggestion lang po yun, may choice ka na hindi siya igalang. Bakit? Kasi sinaktan ka niya. Pero dahil hindi po yan suggestion at yan po ay utos, lagi po natin itong naririnig, ang utos po ay dapat sundin. Amen? Bakit po? Hindi po yan ginawang suggestion kasi hindi din naman po sila perpekto. Nagkakamali din po sila, nakakagawa din po sila ng mga bagay na hindi po dapat nilang ginagawa o nasasaktan po nila tayo minsan. Pero alam po ng Diyos, kaya niya yan nilagay dyan. Kasi gusto niya na maranasan po natin kung ano man yung kalakip ng pagsunod dun sa kanya pong inuutos. Alam niyo po, likas po sa atin yung pagiging matigas ang ulo. Amen?
kahit gaano pa kabait yung atin pong mga magulang, darating at darating yung time na masusuway po natin sila. Darating at darating yung time na hindi po natin sila masusunod. Na kung minsan kukontrahin po natin sila. Amen po ba? So kung sa mabuting tatay na o sa mabuting magulang na nagagawa pa natin yon, how much more para po sa mga anak na hindi nga po naging mabuti sa kanila yung kanyang tatay. Paano niya po yun igagalang? Mas mahirap po yun. Kung tayo nga po na mabubuti na yung ating pong mga tatay, nahihirapan pa tayo, how much more para po sa kanila. Amen? Pero hindi niyo po ba napansin, lahat po somehow ng utos sa Bible ay mahirap gawin? Madali po bang mahalin ng iyong kaaway? Nakita ko po yung iba, tumingin sa katabi. Hindi po. Mahirap pong mahalin ng kaaway. Amen po ba? Mahirap. Yung mahalin daw po natin yung isa't isa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kamahal-mahal ba yan? Ayan. Parang hindi rin. Hindi po siya madali. Amen? Kasi hindi po siya automatic sa atin. Parang ganito po yan. Hindi po siya kagaya ng kapag nagutom ka, automatic kakain ka. Amen po ba? Sa bagay po, yung iba, kahit hindi gutom, kain ng kain. Amen? So, hindi po madali, pero listen, worth it po ang sundin at igalang sila dahil hindi nagkamali ang Diyos na sila yung ibinigay sa atin bilang ating ama at bilang ating mga magulang. Amen? So ano pa po? Bukod po sa inutos ito ng Diyos, pangalawa, dahil may reward or dahil meron pong pangako na nakalaan kung susundin daw po natin yung inutos ng Diyos na igalang po natin ang ating ama o ang atin pong mga magulang. Sa mga naunang commandment po, 'di ba? Nandun po yung mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip. Huwag kang papatay, huwag kang ganito, huwag kang ganyan. Lahat po 'yon pag binasa po natin, wala po dong kalakip na pangako. Pero pagdating po dito, sa igalang mo ang iyong ama't ina, nandun po, meron po dong pangako. Amen? Yan lang po yung nakita ko sa mga commandment po ng Lord dun sa 10 utos. Yan po yung may kalakip na pangako. At ano po yung pangako? Ikaw daw po ay giginhawa at hahaba ang iyong buhay. Saan? Dito sa lupa. Bagay na hindi po naranasan ng alibughang anak. Mula nung mag-disobey at mula nung i-dishonor niya yung kanya pong tatay. Naalala niyo po yung na-realize niya sa kanya pong sarili nung nakita niya yung kalagayan niya? Ang ganda nung kalagayan niya nung kasama niya yung tatay niya. Pero napag-isip-isip niya na yung mga alila nung tatay niya o yung mga katulong nung tatay niya, sa kanila sobra-sobra yung pagkain. Tapos nakita niya yung sarili niya, siya ay halos mamatay na saan? Sa gutom. Kung hindi pa siya nakapag-isip-isip at kung mas naging ma-pride pa siya, malamang sa malamang, maaga po silang nagkita. Hindi ko lang po alam kung sino yung makikita niya. Pero, amen po ba? Ganun po kasi nagagawa ng pride. Minsan nasasaktan po tayo ng ating pong mga magulang at minsan natitiis po natin sila. Lumilipas yung araw, lumilipas yung ilang buwan, minsan natitiis po natin sila. What if dumating yung time na wala ka ng time? May regret ka. Amen? So Ephesians chapter 6 verse 4. Kung kanina para po sa mga anak, ngayon po para po sa mga magulang. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin nyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng ating Panginoon. So meaning to say, maging role model po kayo, especially po ang ating pong mga tatay, sa inyo pong mga anak. Halimbawa po, sa mga tatay, gusto nyo pong mahalin ng inyo pong anak yung kanila pong nanay? Una po sa lahat, dapat po ay nakikita po yan sa inyo. Dapat paminsan-minsan, yung mga tatay, pinapakita nyo din po sa mga anak nyo na nilalambing nyo po yung inyo pong asawa, na binibigyan nyo po ng chocolate, tsaka nyo na lang po singilin pagdating nyo sa kwarto. Di ba? Dapat po nakikita po nila yon. Kasi wala po silang dahilan. Imposible po na hindi po mahalin ng mga anak yung kanila pong mga nanay kung mismong sa kanilang mga tatay ay nakikita na po nila yon.
Nakikita po na nilalambing, binibigyan ng something kapag special occasion, kapag birthday ng nanay, yung mga ganun po. Amen po ba? So ano pa po yung mga bagay na pwedeng iwasan ng mga magulang na ikinagagalit po ng kanilang anak? Ito po, yung ikukumpara mo sila sa iba, buti pa si ganito, buti pa si ganyan, ikaw. Alam niyo po, yan po yung pinakamasakit na pwede pong may experience ng anak sa kanya pong tatay. Lalo po sa kanya pong tatay. Amen po? Kasi masakit po ang ikinukumpara. Ako po, ayoko po nang ikinukumpara po ako eh. Pero kung sa artista, okay lang po. Wala pong wala pong problema doon. Kilala niyo po si Brando? Yung taga dyan lang. Taga dyan lang po. Si Brando. Si Brando po, one time, kinausap po siya ng kanyang tatay. Okay? Sabi nung kanyang tatay, Brando, halika lang dito. Bakit ang bababa ng grades mo? Bagsak ka sa math, bagsak ka sa science, bagsak ka sa chemistry, bagsak ka sa lahat. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi mo gayahin si Bernard. Si Bernard, ay grabe, lahat, first honor, lahat, pinasa niya. Sumagot po si Brando, tay, unfair ka naman eh. Bakit? Matalino tatay nun eh. Nakita mo, bumalik pa sa'yo. So huwag kang kumpara ng kumpara kasi baka bumalik din sa'yo. Amen. Hindi po, pero yun po, masakit po ang ikinukumpara. Amen po ba? So wag po nating ikumpara yung atin pong mga anak, especially mga tatay, wag po nating ikumpara yung atin pong mga anak. Okay, Colossians chapter 3. Ano pa? Colossians chapter 3 verse 21. Mga magulang, wag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Hindi po masamang pagalitan sila. Lalo na at may nagawa po silang mali. Pero ang sabi diyan, wag naman daw pong sobra. Alam niyo po, kanina naalala ko po kasi, nung mga bata pa po kami nila kuya, di ko nga po alam kung ikikwento ko pa po ito kanina kasi po, hindi ko po alam na aatin po pala yung tatay ko dun sa Talaksan. Ako din po yung nag-message dun. So nandun po siya sa harap, hindi ko po alam kung ikikwento ko to. Pero yun nga po, nung mga bata pa po kasi kami, naalala ko lang po na mahirap po kapag ang tatay na ang nagalit eh. Di ba? Minsan lang po sila magsalita. Minsan lang po sila magalit, pero pag nagalit sila, yung buong bahay nyo tahimik, kasama yung mga alaga nyong aso. Di ba? Iba po magalit ang tatay. Yung nanay, sawang-sawa ka na dun. Umaga pa lang. Amen? Ayan, totoo daw po. So, hindi po masama. Again, naalala ko lang po, pero sabi ko nga po, hindi po kasi ako nakatikim ng palo sa tatay ko. Siguro mild na mild lang. Kumpara po sa kuya ko. Kasi yung kuya ko, nung minsan po, naglalaro po kami. Mga bata pa po kami, mga ganun lang kaliit. So, nainis po siya sa akin, tapos binato niya po ako, tinamaan po ako ng bato dito. Namaga, nakita po ng tatay ko. So, nagalit yung tatay ko, kumuha siya ng kawayan. Tapos yung kawayan, meron pa po yung mga sanga-sanga. Nakita ko po yun eh. Tapos pagbalik ng tatay ko, wala na siyang sanga. Naawa po ako dun sa kapatid. Naawa po ako dun sa kuya ko. So, yun lang po. Wala lang. Nakwento ko lang. Nasaan na ba tayo? Hindi, pero magandang paalala po ito sa atin. Okay lang po na disiplinahin sila. Okay lang po na pagalitan sila. Pero wag naman daw pong sobra. Yung to the point na lumalayo na po yung loob nila sa inyo. Ito po, nung minsan po na-attend po ako sa couples po natin dito eh. Kasi po may pagkain po yun, so umattend po ako. Narinig ko lang po, sabi po nung, nakalimutan ko po sino nagsasalita eh. Pero sabi po doon, mga magulang, mga tatay, mga nanay, kapag po pinapagalitan nyo po pala ang inyong mga anak, huwag nyo po silang pagkatapos nyong pagalitan, iiwan nyo po. Kapag po pinagalitan nyo sila, sabihin nyo po yung reason kung bakit nyo po sila pinagalitan. Kasi ngal yung bata, tapos wala. Lalong lumalayo po yung loob nila sa atin. Amen po ba? Ay, sa inyo lang po pala, wala pa po pala ako asawa. Ayun. So, amen po ba? So, ipaintindi po natin sa kanila, ipaalala po natin sa kanila, kaya kita pinagalitan kasi ito yung nagawa mong mali. Amen? Ayun, may naalala na naman po akong kwento. Meron pong kwento yung isang preacher, sabi niya, may isang bata na itago na lang po natin sa pangalang Brando. Parang kakasabi ko lang nung kanina.
Okay, si Brando po, sobrang lungkot niya kasi lagi po siyang pinapagalitan, okay, ng kanya pong tatay. Sabi niya, sabi ni Brando, tay, lagi na lang akong mali. Ako na lang lagi yung nakikita. Ako na lang lagi yung may kasalanan. Lagi na lang akong mali. Lagi na lang akong mali. Kinomfort nung tatay. Tapos sabi nung tatay, anak, nagkakamali ka. Oh, ayan, mali na naman ako. Lagi na. Wala nang sinabi kundi puro mali. Amen? Pero again, sabi ko nga po sa inyo, ang ibigay po natin sa kanila, word of encouragement. I-encourage po natin yung atin pong mga anak. Especially po sa mga tatay. Kung may anak po kayong babae, especially kung may anak po kayong babae, lagi nyo daw po silang sabihan ng, ang ganda-ganda mo today, ang ganda ng hair mo, ang ganda ng ayos mo, di ba? Ang tali-talino mo. Bakit? Para po daw kapag may nanligaw sa kanila at sasabihin, ang ganda-ganda mo today, araw-araw ko na yung naririnig sa tatay ko, sawang-sawa na ako dyan. At least, hindi po sila basta-basta nakukuha. Amen po ba? Bakit parang tatay na po ako magsalita? Okay, so iyon po. Ano po yung una? Honoring them by being obedient. So maging masunurin po tayo sa atin pong mga tatay. Amen? O pangalawa, mabilis lang po ako. Honor him by being thankful. Kuya, paano ko magpapasalamat? Iniwan nga kami ng tatay ko. Paano ko siya papasalamatan kung ano-ano nga yung pinagsasabi niya sa aking masasakit na salita? Paano ko siya pasasalamatan? Hindi ko po dinidisregard yung nararamdaman po natin. Kung ganun man po yung na-experience nyo sa inyo pong tatay. Pero naniniwala po ako na sa kabila po ng lahat ng yan na pwede pong nagawa sa atin ng atin pong mga tatay, meron kang makikitang dahilan para pasalamatan po sila. Amen? Yung pinag-aral ka niya, yung i-provide niya yung pang-araw-araw nyo. Kung may successful man dito ngayon, amen, hindi ka naman makakarating diyan kung hindi ka pinag-aral ng tatay mo. Amen? Kung hindi po nag-provide yung tatay mo. Alam niyo po, yung mai-provide lang po nila yung pang-araw-araw na kinakain po natin, yun lang malaking bagay na dapat pong ipagpasalamat sa kanila. Why? Kasi hindi naman din po lahat ng mga anak na ipoprovide po ng kanilang tatay yung kanila pong pangangailangan. Minsan nga, isang beses lang sila kumakain sa isang araw. Tama po ba? So maraming bagay na pwede po tayong ipagpasalamat sa kanila kahit hindi pa po nila na ibibigay yung mga bagay na gusto po natin. So i-appreciate po natin at ipagpasalamat po natin yung bawat sakripisyo nila, matustusan lang yung pang-araw-araw po nating pangangailangan. Okay, ito po yung tanong ko, when was the last time you say thank you sa tatay mo? Kailan yung huli? O yung bago man lang sila nawala, nakapag-thank you ka ba? Kasi minsan, yung word na lang pong thank you, ang hirap pa pong bitawan sa atin. Kailan ka nagpasalamat para sa lahat ng ginawa niya para sa'yo? Na kung minsan nga, may pamilya ka na, may anak ka na, pero nandyan pa din yung tatay mo to guide you. Nandyan pa rin yung tatay mo para bigyan ka ng payo. Anak, dapat ganito. Anak, dapat ganyan. Alam niyo po, isa po ito sa napansin ko sa tatay. Hindi po sila vocal at lalong hindi sila showy. Amen po? Pagdating sa pagpapakita at pagpaparamdam po ng kanila pong pagmamahal at paggalinga sa atin po. Sobrang simple lang ng action po nila. Sobrang simple. Na kung hindi mo iisiping mabuti, kung hindi mo titingnan, kung hindi mo nanamnamin yung bagay na ginawa nila, hindi mo mapapansin na act of love na po pala nila yon. Alam niyo po kasi dun sa ngayon po, ako lang po madalas mag-isa sa bakery. So, mula madaling araw hanggang gabi. So, nandun po ako. Alam niyo po, minsan pumupunta po dun yung tatay ko kasi magdi-deliver po siya nung pita na ginagawa niya po. Ngayon, pagpunta niya po dun, kung minsan po, tatawagin po ako nun, bigla na lang po siyang may aabot sa akin na buko juice. Alam niyo po yun, simple po siguro sa inyo, pero hindi po sa akin. Sobrang na-appreciate ko po yung bagay na yun. Kasi,
alam mo yun, maalala ka ng tatay mo, siguro nauuhaw na yung anak ko dun. Amen? Yung abutan ka ng tatay mo. Nag-thank you po ako. Hindi ko nga lang po alam kung narinig niya. Kasi mana po ako dun eh. Hindi rin po ako showy. Diba? Sabi ko, thank you. Ewan ko po kung narinig niya. Pero kanina po, narinig na po niya to. So, narinig niya po nag-thank you ako. Okay? Pero yun po, tama po ba? Ganun po yung mga tatay po natin. Hindi po yan magsasalita, hindi po yan magpapakabongga like yung nanay po natin. Talagang may mga borloloy pa yan, bibigyan ka pa ng, anak, para sa'yo. May lobo-lobo pa yan. Yung tatay, hindi. Para sa'yo. Hindi. Iba po ang kilos po ng ating pong mga tatay. Pero, naniniwala po ako, ramdam naman po natin. Amen? So, at dito po, sa babasahin po natin, kitang-kita po natin dito kung papaano ipinaramdam ng tatay yung laki po ng kanyang pagmamahal sa kanya pong anak. Luke chapter 15, verse 20 to 22. Okay, sabi diyan, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya, suotan nyo siya ng singsing at ng sandalyas. So dito po, kung mapapansin nyo po yung word na malayo pa, ano pong makikita po natin dyan? Araw-araw, mula nung umalis po yung kanyang anak, araw-araw, umaasa yung tatay na babalik yung kanya pong anak. Ganyan po yung klase ng pagmamahal ng isang ama. Amen po ba? Na sa kabila ng lahat ng bagay na ginawa po ng kanyang anak, kinuha yung mana niya nang wala pa sa panahon, nilusta yung kanila pong kayamanan, but the moment na bumalik po yung anak, ganun po ka-excited yung tatay na tanggapin, yakapin, salubungin at halikan po yung kanya pong anak. Alam niyo po ba? Na ganyan din po yung klase ng pagmamahal ng ating Diyos Ama sa bawat isa po sa atin. Sa dami po, sige po palakpakan po natin ang ating Diyos. Sa dami po ng sablay natin sa buhay, sa dami ng kasalanan paulit-ulit po nating ginagawa at nagagawa hanggang ngayon, lagi pong nakaganyan yung kamay ng ating Diyos. Handa po tayong tanggapin sa tuwing babalik tayo sa kanyang presensya. Amen po ba? Palakpakan nga po natin minsan pa ang ating Diyos. Hindi po ba ganyan din po yung atin pong mga tatay na kahit sa mga panahon na nagtatampo po tayo sa kanila, nagagalit po tayo sa kanila, ay hindi naman din po sila tumigil na gampanan yung pagiging tatay nila. Kailangan po nilang mag-provide, magtatrabaho yan, magsusumikap yan, magpupuyat yan. Bakit? Kasi alam niya na mayroong siyang anak na umaasa sa kanya. Kahit galit pa ito sa kanya. Amen po. Kaya nawa sa mga mabubuting bagay na hanggang ngayon ay ginagawa pa din po para sa atin ng atin pong mga tatay, nawa kahit sa simpleng pagsasabi ng salamat, ay may paramdam din po natin sa kanila na na-appreciate po natin sila sa kanila pong pagsasakripisyo sa araw-araw. And last, honor Him by living an honorable life. Alam niyo po ba na hindi po natin kayang bayaran ng kahit magkanong halaga yung sakripisyo po ng atin pong mga tatay? Never. Kahit gaano ka pa ka-successful ngayon, kahit ilang milyon pa yung kaya mong i-provide para sa tatay mo ngayon, hindi po natin kayang bayaran yung lahat po ng sakripisyo nila para sa atin. Why? Kasi hindi lang naman po tungkol sa yaman, hindi lang naman po tungkol sa pera, yung pag-o-honor sa atin pong mga tatay. Amen. Remember sa Nora? Hindi ko po kasi alam, hindi ko na po na-research kung mayaman sila o hindi. Pero again, gaano po kaya ka-proud yung kanya pong tatay kay Sanora? Na kaya po tayo may celebration ng Father's Day kasi merong isang Sanora na inilaban o ipinakita sa mundo
nakarapat dapat din pong bigyang pugay yung atin pong mga tatay sapagkat labis-labis din naman po yung kanilang pong pagsasakripisyo sa atin. Ang sarap po siguro nun kung ikaw po yung tatay ni Sanora. Amen? Pero naniniwala po ako, again, hindi aksidente kung bakit yung anak mo ay anak mo ngayon at kung bakit yung tatay mo ay tatay mo ngayon. Amen po ba? So higit sa ano pa mang mga bagay na pwede po nating ibigay sa kanila, yung maging mabuti kang anak, maging mabuti kang tao sa paningin ng iba, sapat na yon para ma-honor po natin yung atin pong mga tatay. Hindi nyo po ba napansin kapag yung anak nyo ay talagang honor sa school, anong laging tanong? Kapag excellent lagi yung ginagawa ng anak, kanino kang kapatid? Hindi. Kanino kang anak? Amen? Ang napaparangalan is yung magulang. Ang napaparangalan is yung tatay. Amen po ba? Kisa yung anak mo mamamatay, di ba? Kanino kang anak? Ay kay ano po, ubos ang lahi nyo. Sigurado. Sinabi mo pa yung buong lahi. Hindi po. Kapag po naging mabuti po tayo at nagkaroon po tayo ng honorable life, di ba? Naging maayos kang anak, naging maayos kang tao, naniniwala po ako na bukod sa Diyos, of course, given na si Lord, ang higit na napaparangalan ay yung atin pong mga tatay, yung atin pong mga magulang. Amen po ba? Kawikaan chapter 23 verse 22 to 25, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkautangan mo ng buhay. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, hindi po kayang bayaran ng kahit magkanong halaga yung atin pong mga tatay. Hindi po yun matutumbasan. Hindi po kayang tumbasan ng kahit magkano yung kanila pong sakripisyo. At huwag mo namang hahamakin ng iyong ina kapag siya'y matanda na. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito, huwag pabayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay puno daw ng ano? Kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. And last verse, sikapin mong ikaw ay maging karapat, dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ng iyong ina. Yung mga bagay po na yan, yung lahat po ng pinag-aralan po natin, by being obedient, being thankful, and having an honorable life, hindi po yan instant na magagawa po natin. Mahirap po yan. Mahirap pong sumunod, mahirap pong magpasalamat, mahirap pong magkaroon ng buhay na maayos. Amen po ba? Pero naniniwala po ako na sa tulong at biyaya po ng ating Diyos, kakayanin po natin. Amen po ba? And how I pray to God na ganun po natin makita, ganun po natin mapahalagahan yung ating pong mga tatay at yung ating pong mga magulang. Amen po? And for my conclusion, hindi ko man po alam kung ano yung sitwasyon ng marami po dito. Hindi ko po alam kung okay po kayo sa tatay nyo, kung nandyan pa ba yung tatay nyo, kung maayos ba yung relasyon nyo. Pero gusto kong i-remind ka na kung hindi man maayos yung relasyon mo sa tatay mo, o kung ikaw man yung anak na nawalan na ng tatay, o kahit pa ikaw yung anak na may maayos na tatay, listen, lagi po nating tandaan na meron po tayong ama, meron po tayong tatay na nandun sa langit, isang Diyos na pwede nating lapitan at itinuturing po tayong anak. A Father who loves us unconditionally. Siya lang yung tatay na nagmahal sa atin na walang hiniling kapalit. Na dapat okay ka, dapat mabuti ka, dapat tapat ka, dapat maayos ka, walang ganon. Ang sinabi lang sa atin ng Diyos, mahal kita sapagkat mahal kita. And a Father you can talk with sa mga panahong nahihirapan at nasasaktan ka. Pwede mo siyang kausapin, pumunta ka sa kwarto mo, ipikit mo yung mga mata mo, and say, Lord, ito po yung sitwasyon ko ngayon. Nahihirapan ako, nasasaktan ako. Lord, kailangan ko na makakausap, kailangan ko ng isang tatay, kailangan po kita. And a Father you can trust. Isang ama na pwede mong pagkatiwalaan ng buong buhay mo. Amen po ba? At isang ama na sinakripisyo maging yung sarili niyang anak para mabigyan tayo ng karapatan para maging kanyang mga anak. Di ba sabi po sa Bible, ang lahat ng sumampalataya at nagtiwala sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At isang ama
na handa kang tanggapin sa kabila ng lahat ng pagkakamali at kasalanan mong nagawa. Isang ama na handa kang mahalin sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. At sa pagpapatuloy